Trendy ka ba? Fashionista ka ba? Mahilig ka bang mag-modeling at gusto mong pagkakitaan ang hobby na ito? Kung ang sagot mo ay oo, nako, panalo tong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. I'm here just to share with you some business ideas. So, itong ideas na ito are meant to inspire. Para mas malalim pa ang karunungan at kaalaman mo tungkol sa paksa na ito, I suggest that you get an expert in this chosen field. So, ngayon, pag-usapan po natin, how can you turn your fashion into passion and how can you turn your passion into monetization? Bibigyan ko po kayo ng mga business ideas na pwedeng pasukin kung mahilig ka sa fashion. Okay, number 1. Pwede ka magtayo ng online. Again, the word is online clothing boutique. Bakit online? Huwag mo na mag-physical space kasi gagastos ka agad eh. Pero pag nag-online ka, pwede ka magpakita ng mga trendy, fashionable. Diba? For men, women, children, kung depende kung sino target market mo. So, paano mo gagawin yan? Siyempre, mag-OOTD ka, papakita mo sa social media, sino mga target mo, market, and then syempre, pagka nakikita na ikaw ay magaling, pwede ka na makipag-collab sa mga advertisers at syempre naman sa mga influencers at syempre naman, magkakaroon ka din ng tinatawag na virtual fashion show. Pero virtual fashion show, ang ibig sabihin lang po niyan, ikaw lang sa bahay, magpapalit-palit ka lang ng damit. At ito ito lang sabihin ko po sa inyo pag ikaw ay magaling ka at may bumibili na po sa inyo, pwede kang kumita ng magkano? 20,000 to 100,000 pesos a month. Number 2, ito pa. Since fashion ang pinag-uusapan natin, baka gusto mong pumasok na sa fashion design or what we call as tailoring services. Pwede ka na po mag-create ng sarili mong mga creation, di ba? Ang pinakamaganda niyan, alam mo, ang pinaka-client mo dyan, yung mga local bridal shops. Oo. Or if not naman po, kasi may mga iba di ba? Like sa wedding, yung mga cotillion, di ba? Mga pandibo, di ba? Pangkasal. Yun na yun po. Alam mo, one of the most respected fashion designer here in the Philippines ay walang iba kundi si Hannah Kong. Ito ay isang anak ni Francis Kong na yung mga wedding gowns, talagang sosyal na sosyal. Pag makikita mo talaga, talagang pangyayamanin. Oo, umaabot kasi ng 100,000 yan, Umaabot pa ng milyon. Depende kung anong design at ano yung mga material na gagamitin. Number 3, chinky naman, pang mga mayayaman yan, yung mga ganun. Paano naman kaming mga medyo hindi naman afford. Ito to. Magandang pagkakakitaan to na hindi napapansin din ng ibang tao. Clothing rental business. Kasi alam mo, sa totoo lang, daming mga special occasion in reality. Isang beses lang magagamit. Wedding, isang beses. Binyag, isang beses lang. Dibu, isang beses lang. Imbis na magpagawa kayo, bakit hindi na lang upahan? At ito lang Siyempre, ikaw gagawa ka. May kakilala po ako sa Taytay, yan pong ginagawa. Imagine mo, collaborate ka lang sa mga event planners, wedding coordinators, di ba? Mag-offer ka ng packages, di ba? Ang galing nito, win-win to So, bibigyan mo ng porsyento yung mga wedding coordinators and then ikaw mismo, di ba? Hati kayo. Kahit pwedeng sabihin 20-80, 30-70, depende sa inyong usapan. Alam mo, may kakilala po ako na kumikita po ng 6 digits per month sa pagpaparent ng mga gown, toga, mga ganun. FYI pala, nag-umpisa lang siya sa 5 piraso. 5 piraso ang pinuhunan lang niya, less than 10,000 pesos ngayon. Yung inventory niya are worth millions. And not only that, ladies and gentlemen, when I say fashion, di ba, yung sa clothing, isama mo na rin pati sapatos pala. Sapatos, ipaupa mo na rin. Kasi minsan lang magsuot ng mga leather yan. Katulad ko, minsan lang magsuot. Pwede kung gusto nyo, upahan. Nasa sa inyo na yan. Next, isa pa. Alam nyo ba na isa pang opportunity na pwede nyo pasukan na wala kayong masyadong puhunan pero napakagaling nyo? Fashion styling or personal shopping. Alam nyo naman, ito lang personally kung napapansin nyo, ang parating suot ko ay either itim or puti. Itim, puti, gray. Itim, puti, gray. Pasensya na po. Colorblind po ko. Hindi ako magaling mix and match. Pero kung ikaw, magaling ka talaga mag-mix and match. Di ba? Ikaw ang hinahanap ng ibang tao. Alam nyo ba, lalo na mga kababaihan, minsan, oras ang ginagawa para magpalit-palit. Oo. Bakit ko alam? I'm married to one. Maniwala po kayo. So, what you can do, di ba? Kung lalo na kung may mga
damit po sila ng mga binibenta, you can partner with local boutiques and fashion brands. And then, ikaw magbibigay ng recommendation. Uy, gusto mo ba si ganito magbigay ng recommendation ano mas babagay na fit sa'yo? Di ba? Tapos partner na lang kayo. And then, ang potential income mo dyan sa mga ganito, mahina ng 15,000 to 50,000 pesos per month. Grabe. Or pwede ka mag-charge din per client. O, ito pa. Since mahilig kayo sa damit, baka pwede na kayong pumasok sa alteration. O, di ba? Alteration and repair. May mga iba naman kasi talagang medyo kailangan iluwangan ang damit or liitan ang damit. O, di ba? Resizing, hemming, di ba? Repairs. Nako. Pinaka-best niyan, alam mo sino ka-partners mo? Mga wash and dry. O dry cleaning businesses. Or if not naman, yung mga nagbebenta mismo, di ba? Offer loyalty discounts and repeat customers. Sa neighborhood mo, pwede rin. Yun din isang problema. Sabihin mo ganito, minsan, di ba, gusto mo magpaputol, bumili ka ng bagong pantalon, bagong damit, na kailangan ng alteration, magandang pagkakitaan yun. At ang kagandahan, kahit nasa bahay ka lang, pwede mong gawin. Basta may sewing machine ka lang, gunting at sinulid. So, pwede mong kitain dito kung kinarin mo talaga to nasa 10,000 pesos per month, pataas. Kaya nga, pataas o pababa? Next naman, naalala ko tuloy yung guesting ko sa Therapy. Napanood nyo ba yon? Kung hindi nyo napanood, panoorin nyo na lang. Okay, ito naman po. Siyempre, babatiin muna natin si Alpo TV at siyempre si Jean Corral at siyempre naman si Eileen Tamfulok. Thank you very much from Dubai. O, ito. Isa pang pwedeng magandang pagkakitaan sa fashion na walang puhunan. Fashion vlogging and influencer marketing. Woo! Diba? Diba? Mag-launch ka ng sarili mong social media account na YouTube, TikTok, Facebook. Diba? Siyempre, ang style mo is inspiration. Talking about fashion trends, product reviews. Diba? Ang paganda niyan, pag product reviews, maraming magpapadala sa'yo ng mga free products. Diba? Sabihin mo, pag pinadala mo, sa akin na ba to? Diba? Or if not, mag-attend ka ng mga fashion events. Cover mo. Diba? Talk to influencers. Get their ideas. Interview them. Ay nako, pag ikaw gumaling ka dito sa fashion vlogging, mahina sa yung 10K, pataas yan to 6 digits pag kinarin mo to. Ito pa, isa pang hindi napapansin ng ibang tao. Ito, fashion photography studio. So, ang gagawin mo, i-specialize ka lang sa fashion. I-offer mo yung brand, yung services mo for brands, for models, for social media influencers. Kasi sa totoo lang, may style yan may gimmick yan Paano mo paliliparin yung gown? Diba? Paano makukuha yung effect na ganyan? Diba? Friendship, weakness ng tao yan. Imagine mo kung napakagaling mong photographer, tapos nagagawa mo yung mga shot na mga may portrait, may sunog yung likod and everything. Nako, maniwala ka. Napaka-valuable mo. So, paano mo gagawin yan? Paano magkaka-client ka? Simple. Number 1, mag-offer ka, number 1, ng free service sa mga potential client na alam mong influencer. Libre. O pagkatapos, picture-picture, sabi mo, is it okay for me to post the pictures that I took with you and from you? Siyempre nakikita, celebrity. Ang ganda ng kuha. Sino kumuha? Ako. Yes, kung ako, siyempre, hire mo na ako. O yun. So, pwede ka nang kumita at mag-charge. Minimum yan, 10,000, 25,000 per session. So, imagine mo kung makakuha ka lang ng 10,000, 30,000 ka. Kaya nga, grabe. Kasi pag when you say photography, kasi malawak po yan Pero dapat mas maganda, may specialization ka. Kung nasa fashion ka, sa fashion. And then, after that, di ba, kung ikaw nagsushoot ka na rin, di ba, kung magaling ka, mag-shoot, di ba, idugtong na rin natin yung business. Dapat meron ka na rin fashion, accessories brand. Kasi ang fashion, hindi lang po damit. Do you agree, mga women? Kasama na jewelry, handbags, belts, sapatos. Kasama na po lahat yan. Kaya nga, kung nagpo-photography ka, hindi naman nila afford na bumili ng ganito, dadalin mo ni mga gamit mo at sasabihin mo, pick all you want, wear all you want, may additional bayad. Di ba? Grabe talaga, Chinese talaga, singkit na singkit talaga, no? So, yun po, pagka ikaw ay nagpaupa, nako, parang ka nagpapaupa na ng bahay kasi nga, residual income na yan Di ba? Isama mo na. And then, isa pa, kung magaling ka na rin at pumapasok ka na sa industry na ito, walang puhunan, ayaw mo ng mga yan, di ba? Ayaw mo gumawa, backstage ka lang. Mag-fashion planning and event coordination ka na lang. Katulad ng fashion show, fashion festival, or if not naman, yung mga events, di ba? You can partner with local designers, brands, na kasi may mga ibang companies, ayaw nilang isipin yan di ba?
Tapos may kausap ka ng mga social media influencers para i-promote, di ba? Tapos mga ticket sales, VIP packages, grabe, ang dami talagang opportunity. Pag pumasok ka dito, mahina na ang 6 digit to 7 digits income if you hit the right client. So kung mapapansin nyo, marami talagang umuunlad ang buhay dahil sa mga fashionista. Ikaw rin, pwede mo rin pagkitaan tong hobby na ito. Pero again, bago mo simulan to, I suggest, di ba, mag-aral ka muna. Go under people who are already in the industry. Work for free. Pero ang goal mo, syempre, matuto, di ba? At pag natuto ka na ano na gagawin mo, you can start your own career. Maganda ba tong episode na ito? Kung nagaganda kayo sa episode na ito, alam nyo, may mas mga magagandang episode. Kasi gumawa ko ng series, 10 business ideas kung mahilig kang kumanta, 10 business idea kung mahilig kang kumain, 10 business idea kung mahilig kang gumala. So, hanapin nyo na lang po sa channel nito. Kaya that's the reason why don't forget to subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.